Ito, nais ko lang ipabahagi sa inyo kahit wala akong mga viewers, wala akong nag-subscribes. Ako'y mahirap lang na individual. Pero ang aking emotion, ang aking feelings sa ngayon dahil si Marcolita kahit ano na lang sinasabi, galit na galit siya sa gobyerno. Siya, gobyerno rin siya. Mambabata siya. Bakit din niya pasa kung anong gusto niyang batas? Nagpapasikat masyado si Marcolita. Ako, ang iglesia din, peaceful sila, rally peaceful. Yung, nasa sila sa gitna. Pero sana naman, huwag kayong magalit sa akin dahil mayroon tayong rights to speech. We are freedom. So, ganito yung sa social media, nakakatulong din to kahit paano, tulad kong mahirap lang. Pero wag naman sanang one-sided lang. National Rally, Peace Rally. Oh. Pero parang parang one-sided Pero ganun pa man, okay lang yan. Kasama sa buhay natin yan. Pero ito si Marcolita, si Marcolita masyado itong ginagamit pa niyang iglesia ni Cristo dahil iglesia siya. Tapos, kung ano-ano lang pinagsasabi. Mapipigil bang mo ba, Marcolita? Ang lindol, ang mga kalamidad, ang init, at ang bagyo. Kasi magaling ka Biro mo, galit ka sa mga bilihin. Bakit nagmahal ang mga bilihin? Mayroon ka bang palaisdaan na sa dagat? Mayroon ka bang alaga ng mga limango, lahat ng mga klaseng pagkain sa dagat kasi mahal nga ngayon ang mga bilihin pandagat at mga bukid ngayon. Bakit di mo kini-question? Bakit di mo binigyan ng mga hanap buhay ang mga tao? Salita ka lang ng salita, congressman ka Kung mayroon kang kakayanan, bigyan mo kami ng hanap buhay. Hindi yung salita ka kasi dyan ng salita, kami nagkirap ng hirap kami dahil ultimo pagkain namin sa sarili namin, sa aming mga pamilya, wala kaming maipapakain. Tapos ikaw, ngawa ka dyan ng ngawa, congressman ka naman, bakit di ka gagawa ng batas na asinso ang Pilipinas? Sinisisi mo yung ibang mga gobyerno, ikaw, anong posisyon mo? Sino-sino sinisisi mo? Dapat sisihin mo yung sarili mo. Pag ikaw maging presidente na, kahit maging presidente ka boss sa buong daigdig, makaya mo pigilan yung mga hurricane at saka mga bagyo, mga El Nino, mga El Niña, lahat ng kalamidad mapipigil mo ba? Kaya huwag naman sanang parang akala mo ikaw lang marunong sa mundo. Lamang ka lang sa akin ng konting paligo. Tapos, kala mo kung sino ka na sa mundo. Kung noon panahon na dalawa lang ang tao sa mundo, walang bibili, walang pera, hindi ba mahal ang bibilihin dahil walang pera? Kahit walang kang bibilhin, wala kang makain dahil walang pera, walang mamahal ang bilihin. Ngayon, mapipigil mo yung mga negosyante. Iyan ang hanap buhay nila. Tapos sisihin mo, gobyerno. Ikaw, bakit di mo sinisi sarili mo? Ikaw yung congressman, gagawa ng batas. Tapos ngayon, akala mo, gusto mo siguro maging presidente sa buong daigdig. Hala, yung mga hurricane na yan, yung mga kalamidad na yan, mga
heatwave, mga tsunami, mga landslide, mapigil mo kaya? Diba, Iglesia ka ni Kristo, lahat ng Biblia, at least nabasa mo siguro. Huwag ka, hayaan mo na yung kung sino naglingkod ngayon, yan ang ginusto ng mga tao na butuhan, suportahan natin para hindi magulo ang mundo. Dahil kami, nagpapaaral kami sa mga anak namin, tulad ng mga mahirap, nagpapaaral lang ng mga anak. Tapos, anong trabaho pagdating ng panahon? Dahil sa gulo sa Pilipinas, only in the Philippines. Ang gulo ng Pilipinas, kaya nga pati yung langis, ang kayamanan sa Pilipinas, di mahukay-hukay dahil mga masyadong crab mentality ang Pilipino. Nandyan na sana, mahukay na, ang daming gulo. Katulad niyan kay Marcolita. Katulad niyan kay Vice President, mga Duterte, DDS. Hayaan na natin ang uhusga ang mundo, hayaan natin uhusga ang ano. Kayo mga DDS, mapigil nyo ba ang mga kalamidad sa mundo? Yung mga heatwave, mga typhoon, mga tsunami, mga lindol, earthquake, kaya nyo bang pigilan? Nagtataka pa kayo. Kayong nasa nagpapatupad ng batas. Kayo pwedeng gagawa ng batas. Kami dinadamay nyo. Saan mag-aaral ang mga, walang mga paralan? Mayroong mga tao na, mayroong paralan na sa 60, mahigit 50 ang isang room. Kaliit-liit ng room. Wala pang electric pan. Excuse me. Walang building. Tapos yung pera nasaan na? Na ang laki ng budget para sa education. Kami ang mga mahirap ang mapurhisyo sa mga interest, sariling interest nyo. Ilang dekada na, ilang millennial na sa Pilipinas. Hirap na hirap tayo mga Pilipino. Kahit trabaho, wala. Wala mga investor dito. Dami na sana mga investor pupunta dito dahil tandem. Tapos ngayon, nag-alangan ang mga investor dahil ang gulo nyo. Hindi naman nangaway yung isa. Bakit pala away kayo? Ganyan ba kayo? Kaya ganyan kayo. Wala na mga butante nyo. Nagkapulasa na. Ako, butante nyo rin ako. Pero mayroon bang maganda ba yung maging pinuno ng Pilipinas palaaway? Gustong gira? Gustong kamatay? Kung magkamatay naman ng kayo, bombahin yung lugar nyo, yung sarili nyo. Ang gulo nyo. Hirap na nga kami sa buhay. Di na nga namin mapakain ng pamilya namin, labahal ng bilihin. Nandyan pa kayo ng gugulo dyan. Kayong magawang matino. Kung kayo may problema, mas lalo kaming may problema. Wala na kami mapakain sa pamilya. Ang pag-aaral din namin kaya magpaaral sa mga anak namin. Tapos, pilitin mo namin pagpaaral, walang trabaho pagdating pag-graduate. Kaya daming mga graduate ngayon hindi pinapasa ng DepEd. Dahil walang trabaho sa Pilipinas. Kayo, wala kayong inisip kundi panggulo. Dapat magtayo kayong mga pabrika na matrabahoan ng mga Pilipino. Ang dami-dami ngayong mga graduate. Kahit sa pagtupi lang ng mga damit sa maliliit na hotel na walang kahit ka-star-star na hotel, mga graduate, mga degree holder nagtatrabaho dyan. Isa ng trabaho. Ang gusto nyo, sarili nyong masusunod, mga spoiled kayo.
Hanggang dito na lang. Kung walang makinig sa akin, basta at least na voice out, walang makinig, walang titingin sa content ko, walang ano, basta at least na voice out ko yung sarili ko kung anong nararamdaman ko. Gusto kong pumunta ng EDSA mag-isa at kalabanin ko yung mga magugulo dyan sa EDSA. Ang sarap nga pang suntukin yung mga tao dyan at saka magdala ng kutsilyo pag saksakin na lang yung mga magugulo dyan sa EDSA. Akala nila sila lang may problema. Ang gugulo ng Pilipinas. Anong mangyayari sa Pilipinas? Gutom. Ang langis na dyan na huhukayin na angat na lang ang dahil sa mga mentality, crab mentality, hindi natin maano, ilang taon na yan, ilang dekada na yan, isang generation pa, umabot na, century pa, inabot na ng ano na yan, halos century na, hindi ma-explore dahil lang mga Pilipino, mga otak, mga kuan, mentality crab, kaming nahihirapan, mga mahihirap. Magpaaral kami ng magpaaral sa mga anak namin. Lahat na ginagawa namin. Anong mga trabaho dyan sa aparalan. Kailangan nandoon ka para magandang report mo sa mga anak mo. Ito, pupunta doon. Lahat mga bayarin. Mga kailangan magtrabaho ka ng kahit konting pagtrabaho dyan sa aparalan. Lahat na gagawin mo, ang lahat na makatapos lang yung anak mo. Pagdating ng panahon walang trabaho, ang gugulo nyo. Akala nyo kayo lang may problema lang ninyo pang sarili nyo. Ang sarap nga magwala dyan sa ano, pupunta ng EDSA, pangsaksakin yung mga magugulo dyan sa EDSA, kung sino dyan magugulo na pansariling interest lang iniisip. Pagdarating ng panahon, pag ang tao mga gutom, dahil kayo nag-uuna pag panggulo dyan, kayong nasa pwesto ng pag kayo nag-uuna ng manggulo, gugulo to ng mga Pilipinas, kanya-kanya ng kamatay. Trip-trip na lang, pinatyanay. Kaya tumahimik kayo. Kala nyo, kayo lang may karapatan, kayo lang. Okay, bye. Kung walang makikinig, basta at least boost out yung nararamdaman ko. Dahil ito, social media, we are freedom to express our feelings.